sa bayan ng Candon sa Ilocos Sur ang kawalan ng supply ng kuryente dahil sa mga nagtumbahang poste at puno sa kasagsagan ng bagyo. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Maris, sa mga sandaling ito, kung ikukumpara ng mga nakaraang araw, medyo umigi-igi na, bagamat medyo inuulan-ulan pa rin tayo. Pero yung pinsala na dinulot ng bagyong Mario, ramdam pa rin sa buong lalawigan. Wala nang nagawa ang 69 anyos si Cilinda Altizen, kundi magdasal habang tinatangay ng malakas na hangin ang bubungan ng kanyang bahay sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Mario sa Barangay Mindoro, Vigan City, Ilocos Sur. Magdamag akong nagdarasal. Wala na akong magagawa, di magdasal na lang ako. Hindi ko naman mapigilan ang ulan, hindi ko naman mapigilan ang hangin. Ang kanyang bubungan sa katapat na kalsada na pinulot. Nag-alala nga ako kung paano ko may susurvive ito. Wala naman akong kamag-anak na tutulong sa akin. Bahala na ang Diyos. Ang bahay ni Aling Linda, isa lamang sa 170 bahay sa Ilocos Sur na totally damaged dahil sa gupit ng bagyong Mario. Habang aabot naman sa 1,100 bahay ang bahagyang nasira. Pinatumba rin ng bagyo, naglalaki ang puno tulad sa bayan ng Narvacan. Iniaalis na ang mga ito ng mga taga-DPWH para muling madaanan ng kalsada. Sa Candon City naman, makikita ang mga nagtumbahang poste ng kuryente. Ang dambuhalang puno ng akasya, sumandal na sa mga kawad ng kuryente. 30% daw ng mga poste ng kuryente sa Candon ang apektado ng bagyo. Kahapon tsaka ngayong araw nagki-clearing muna sila kasi at tsaka nagpapatuyo kasi mahirap naman paandarin yung kuryente kung basa lahat yung lalong may magka-ground. Maris, sa kabuuan, naabot sa mahigit 600 pamilya ang kinailangang ilika sa buong Ilocos Sur dahil nga sa bagyong Mario. Sa kabutihang palad, wala pa namang naitatalang casualty sa buong lalawigan. Sa mga sandaling ito, papunta na ang ating mga kasamaan sa Kapuso Foundation para mag-abot ng tulong sa mga apektadong kapuso natin dito sa Ilocos Sur. Maris? Maraming salamat, Oscar Oida.